Dear Miss Love, magandang araw po sa inyong lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang RC, 19 anyos. Gusto ko lang ibahagi ang kwentong ito ng buhay ko. Yung bagay na hindi ko makakalimutan kahit kailan. At siya ang nagturo sa akin ng unang karanasan ko na hindi ko makakalimutan. Siya, si Tita Susie. 19 pa lamang ako pero malaki na ang katawan ko, Miss Love. Lumaki ang katawan ko dahil sa mga trabahong pinasukan ko simula noong hindi na ako nagpatuloy ng pag-aaral. Naging kargador ako sa palengke ng ilang buwan. Naging delivery boy din ako sa isang hardware sa bayan namin. At naging construction worker din po ako. Lahat yun ay naging trabaho ko para lang makatulong sa gastusin ng pamilya ko. Mahirap talaga ang buhay namin, kaya naman noong makatapos ako ng high school, hindi na ako napag-aral pa ng nanay ko. Mas pinili kong magtrabaho para hindi na madagdagan pa ang problema niya. Ang kwento pong ito ay tungkol sa amin ni Tita Susie, ang pangalawang asawa ni Tito David. Si Tito David ay bunsong kapatid ng nanay ko. Nasa 45 anyos na ngayon. Namatay na ang unang asawa niya noong ilang taon pa lamang ako. At ngayon, mga 3 taon na rin siguro nang magsama sila ni Tita Susie. Bata pa si Tita Susie. 29 anyos pa lamang ngayon. Isang umaga noon nang biglang tumawag sa bahay si Tito David. Sinabi niya sa nanay ko na may ipapagawa raw siya sa akin. Tulungan ko raw siyang ayusin ang bubong ng bahay nila dahil nasira ito noong dumating ang bagyo nitong nakaraang linggo lang. Ang sabi pa niya, doon na lamang daw ako matulog sa bahay nila kahit na 2 araw para hindi na ako mahirapang umuwi pa at pumunta ulit doon ng umaga. Bukod pa roon, bibigyan niya na lamang daw ako ng bayad para naman may gawin ako ngayong wala akong trabaho. Hindi na ako nag-atubili. Pumayag na ako. Pera rin yun. Araw ng Biyernes noon, nang pumunta na ako sa bahay nila na nasa kabilang bayan pa. Pagpasok ko agad, sinalubong ako ni Tita Susie. "Uy, RC, kumusta ka na?" Sabi niya habang nakangiti. "Aba, ang laki ng katawan natin ngayon ha." Pagpansin niya sa akin. Natulala pa ako noon sa kanya. Alam kong maganda siya, pero hindi ko inakala na may mas igaganda pa siya ngayon. Batang-bata talagang itsura at kaakit-akit. Maputi ang balat, mahaba ang buhok na kulay itim, at ang boses niya ay mahinahon. Nakasuot siya noon ng simpleng puting t-shirt at maikling short na kulay asul. Kung titingnan mo nga silang dalawa ni Tito kapag magkasama sila, aakalain mo bang anak lang ni Tito ang kasama niya? Ewan ko ba naman kay Tita Susie kung anong nakita niya kay Tito David. Medyo natulala talaga ako noon at ilang minuto bago pa ako nakapagsalita. Mabuti naman po ako, Tita Susie." Sagot ko habang kinakamot ang ulo ko. Medyo nahihiya talaga ako dahil hindi ko alam kung paano makikipag-usap sa kanya. Bihira kasi talaga akong makaharap ng katulad niya. Maganda, sexy. Grabe yung kaba ko noon. "Uy, RC. Huwag kang mahiya. Pumasok ka na nga muna. Niluluto ko pa yung almusal natin eh. Hindi ka pa naman siguro nag-aalmusal ngayon, di ba?" Wika niya, sabay hinila ako papunta sa kusina. Nag-usap kami habang kumakain ng almusal. Sinabi niya sa akin na wala si Tito David at umalis daw ng maaga. Kaya ikaw, RC, magpahinga ka na muna habang hinihintay mo ang Tito David mo, ha? Pagkatapos naming kumain, tinuro niya sa akin kung saan muna ako matutulog. Meron namang isang maliit na kwarto na nasa tabi lamang ng kusina. Kompleto na doon, kama at unan pati na rin kumot. Sabi niya pwede rin akong maligo muna kung gusto ko. Tapos magpahinga muna para may lakas ako
kapag nagtrabaho na kami ni Tito. Sumunod naman ako sa sinabi niya. May mga 1 oras din akong nakatulog. Tapos nang gumising ako, hindi ko na makita si Tito Susi sa kusina o kaya sa sala. Naglakad ako palabas ng bahay para tingnan kung nasa bakuran ba siya, pero wala rin siya doon. Bumalik na lamang ako sa loob hanggang sa marinig ko ang tunog ng tubig mula sa kwarto nila ni Tito. Mukhang naliligo yata siya. Nagpa siya na lamang akong umupo muna sa may sala at hintayin na lamang siya. Mga ilang minuto lamang ang lumipas nang lumabas siya mula sa kanilang silid. Medyo napalunok pa ako nun. Nakasuot kasi siya noon ng puting sando at maikling short na talaga namang nakakabighani. Alam niya, sa totoo lang, sa edad kong to wala pa akong nararanasan ni kahit halik sa isang babae ay hindi ko pa nagagawa. Kaya naman tong nararamdaman ko ngayon hindi ko talaga maipaliwanag. Ngumiti siya sa akin nang makita niya akong nakaupo. Gising ka na pala, RC. Tara, ipapakita ko muna sa'yo yung mga sira. Lumabas kami ng bahay at umakyat ako sa bubong gamit ang hagdan na nakalagay sa gilid ng bahay. Habang umaakyat ako, nakita kong sumunod siya. Naku tita, ako na lamang kung aakyat dito, baka malaglag pa kayo eh. Naku RC, pagtawa niya sa akin. Baka hindi mo alam, sanay na sanay ako dyan no. Huwag mo akong alalahanin, basta mag-iingat lang tayo. Tsaka kailangan kong makita rin kung ano ba talagang nasira para malaman din natin kung gaano karaming materyales ang kailangan. Sagot niya at nagpatuloy na ring umakyat. Habang nag-uusap kami noon, nakaramdam na ako ng init. Tirik kasi ang araw ng oras na yon. Napatingin ako kay Tita Susi at napansin ko, pawis na rin siya. Ang suot niyang sando noon ay medyo basa na dahil sa pawis. At napansin ko rin na medyo nakikita na rin ang hugis ng kanyang katawan. Nag-init talaga ako noon bigla at kinabahan. Sinubukan kong tumingin sa ibang direksyon para hindi na mapansin ang kung anuman. Pero hindi ko talaga maiwasang mapatingin ulit sa kanya. RC, okay ka lang ba? Mukha kang namumula. Sabi niya at tumingin sa akin ng maigi. Okay naman po ako, Tita Susi. Baka masyado na po kasing mainit. Sagot ko at ngumiti ng pilit. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa kanya kung bakit ako namumula nung time na yon. Baka isipin niya kasi na bastos ako. Tama ka, napakainit na nga. Tara na, baba na tayo para naman makainom tayo ng tubig. Sumunod ako sa kanya, pero habang bumababa ako, bigla akong natapilok sa huling baitang ng hagdan. Bumagsak tuloy ako sa lupa at naramdaman kong medyo sumakit ang likod ko. RC, nasaktan ka ba? Sigaw ni Tita Susi noon na agad na tumakbo papunta sa akin. Inalalayan niya akong tumayo at hinawakan niya ang likod ko para tingnan kung ayos lang ba ako. Sa pagkakalapit namin noon, para akong lalong nawalan ng lakas. Sobrang bango niya kahit pawisan siya. Tita Susi, okay lang ho ako. Tagganda utal-utal ko nang sabi. Hindi naman ho masakit ang likod ko. Sagot ko ngunit hindi ako makatingin sa kanya ng diretsyo. O siya, sige. Bukas ka nilang mag-umpisa. Total mamayang gabi pa naman ang uwi ng tito mo, okay? Sige ho tita. Maraming salamat ho. Bandang 8:00 nung marinig ko ang tunog ng gate. Nakaupo ako sa maliit na kwarto ko habang nagsiselfone ako. Alam kong si Tito David na yon. Sabi kasi ni Susie, uuwi raw siya ng gabi galing ng trabaho. Lumabas ako saglit sa kwarto. Nakita ko si Tito David. Halatang pagod. Bit-bit ang maliit na bag. Nakasunod si Tita Susie sa likod niya. Nung makita niya ako, agad niya akong binati. RC, salamat ha. Bukas na bukas din sisimula natin agad para makauwi ka rin sa inyo. Sabi ni Tito habang tinatapik-tapik ang balikat ko. Opo Tito. Sagot ko. Tahimik na noon ang gabi. Kumain kami ng simpleng hapunan.
At halatang halata kay Tito na pagod to. Hindi nagtagal, nagpaalam to sa akin na papasok na siya sa kwarto nila. Naiwan naman ako sa sala at si Tita Susie na ang nagligpit sa kusina. Bandang 1:00 ng madaling araw noon. Nung makarinig ako ng ingay na hindi ko inaasahan. Oo, wala pa akong karanasan, pero alam ko naman kung anong nangyayari. Sinubukan kong hindi makinig noon, pero grabe, rinig na rinig ko talaga. Hanggang sa nakatulugan ko lang din ang ingay na iyon. Kinabukasan, maaga kaming gumising. Paglabas ko ng kwarto, nakahanda na ang almusal. Nandoon na rin si Tito David at may hawak na isang baso ng kape. Ano, simulan na natin habang hindi pa mainit, RC. Sabi niya. Maghapon naming inayos ang bubong. Ako nang umakyat. Si Tito naman ang nag-aabot ng mga gamit. Si Tita Susie naman ay nasa ibaba lang. Inaabot ang tubig kapag nanghihingi si Tito o kaya naman ako. Paminsan-minsan, tinitingnan niya rin kung maayos ba ang lahat. Hindi ko alam kung dahil sa init o dahil ba sa presensya niya, kaya ako nakakaramdam ng kakaiba. Magulo ang isip ko buong araw. Tuwing tatawag siya ng, RC, inom ka muna ng tubig. Para bang may kakaibang kaba sa dibdib ko. Tapos naaalala ko yung kagabi. Nang matapos kami, hapon na rin noon. Tuwang-tuwa si Tito dahil napakabilis daw. Ayos. Salamat talaga pamangkin. Maya-maya tagay tayo kahit kaunti lang. Sabi pa niya. Ayoko na sanang uminom dahil bala ko na sanang umuwi, pero mapilit siya. Doon na lamang daw ako matulog at bukas na lamang daw ako bumalik ng bahay. Hindi na ako tumanggi noon. Pagkatapos naming kumain ng hapunan, naglabas si Tito ng ilang bote ng alak. Hanggang sa napasarap ang kwentuhan, kaya't hindi namin namalayan na nakakarami na rin pala kami. Hanggang sa maya-maya, nagpaalam na siya na mauuna ng matulog. Napagod daw kasi talaga siya. Hindi na raw kasi siya tulad ng dati na malakas pa. Ngayon ay mabilis na talaga siya ang mapagod. Ano RC, una na muna ako sa kwarto. Sabi niya kalaunan. Pagod din ako sa maghapon. Ikaw rin magpahinga ka na. Pag alis niya, biglang tumahimik ang paligid. Ako naman medyo bahagyang hilo na rin. Bumalik na rin ako sa kwarto ko at humiga. Akala ko talaga makakatulog na ako noon. Pero bandang mga 11:00 ng gabi. Biglang may kumatok. Bumangon ako kaagad. Akala ko kasi kung sino yon. At pagbukas ko ng pinto, si Tita Susie ang bumungad. Nakatayo siya doon, naka-night dress, pantulog na manipis at nakatitig sa akin. Tita, may kailangan ho kayo? Tanong ko. Saglit tong nag-isip, tapos ngumiti ng bahagya. Wala naman. Ano, pwede ba akong pumasok sandali? Magkwentuhan muna tayong dalawa. Medyo boring Opo naman ho. Sagot ko agad, kahit ramdam ko noon ang bilis ng tibok ng puso ko. Pumasok na siya. Tahimik kaming pareho pagkatapos. Pero mga after 5 minutes, bigla siyang nagsalita. Siya nga pala RC. May girlfriend ka na ba? Wala pa nga ho Sagot ko. Sa totoo lang, hindi pa ho ako nagkakaroon ng girlfriend. Sabi ko. Talaga ba? Tanong niya na tila nagulat. Opo. So, di wala ka pang nararanasan? Nakakahiya naman ho kung sagutin ko pang tanong niyo. Naku naman RC, huwag ka nang mahiya. Sino ba ako para mahiya ka? Wala pa nga ho Sagot ko na medyo nakayuko na. Wala pa nga rin ho akong nahalikan na babae Tahimik siya sandali. Ramdam ko ang bigat ng hangin noon. Medyo awkward kasi. Kung ganoon, mahina niyang sabi. Gusto mo bang matuto? Napatingin ako sa kanya. Po? Ngumiti siya pero may halong lungkot. Wala, biro lang.
Ikaw naman seryoso ka talaga. Gusto ko ho. Sabi niya. Gusto ko ho. Sa totoo lang, nahihiya akong manligaw kasi wala akong alam eh. Sabi ko. RC, kaya sana hindi ko kayo nagbibiro. Pero alam mo, ang tito mo mahina na rin eh. Anya sabay tingin sa akin. Pero ayoko namang maghanap ng iba dahil mahal ko talaga siya. Pero kasi babae pa rin ako. Naiintindihan mo naman siguro ako, RC, no? Kung ganun, pwede naman ho tayo siguro kahit isang beses lang. Nung magkatinginan kami, doon na nangyari ang lahat. Ang hindi ko makakalimutan. Halos nakakabaliw pala yun. Lalo na't unang beses mong mararanasan. Para kang nasa ulap at nakalutang. At pagkatapos nun, lumabas na siya ng kwarto. Ako naman ay naiwan nakaupo sa kama, tulala at hindi makapaniwala. Gising na gising ang isip at pagod na pagod ang katawan. Kinabukasan, maaga akong gumising noon. Tahimik pa noon ang bahay. Ramdam ko pa rin ang pagod kong katawan, pero mas mabigat yata ang laman ng isip ko. Habang inaayos ko ang gamit ko, paulit-ulit bumabalik sa alaala ko ang nangyari nung gabing yun. Pagkalabas ko ng kwarto, nadatnan ko si Tito David sa mesa at nagkakape. Mukhang okay na ang pakiramdam niya. Ngumiti siya sa akin at tumango. Salamat ulit, RC, ha? Malaking tulong ka talaga. Opo, Tito, walang anuman po yun. Sagot ko. Nasa kusina noon si Susie. Naglalagay siya ng ulam sa mesa. At nang magtama ang mga mata namin, ngumiti lamang siya sa akin. Tita, hindi na ho ako makakapag-almusal. Aalis na ho ako. Sabi ko. Ganun ba? O sige, mag-iingat ka ha. Magdala ka na lamang ng ulam para may pagkain kapag dating mo. Sagot niya. Salamat ulit ha. Ngiti niyang sabi. Alis na ho ako, Tito. Sige, RC, mag-iingat ka. Sabihan na lamang kita ulit kapag kailangan ko ng tulong mo, ha? Eto nga palang pambili mo. Nabanggit kasi ng tita mo kanina lang na hindi ka pa nagkaka-girlfriend. Anya sabay tapik sa balikat ko. Bumili ka ng mga bago mong mga gamit para pag naglikaw ka, ayos na ayos ang forma mo, okay? Namula ako noon. Sige ho, Tito. Salamat ho talaga. Pag-uwi ko naman ng bahay, akala ko talaga makakalimutan ko ng lahat. Sinubukan kong ibalik ang dating takbo ng buhay ko. Trabaho, bahay, tulog. Pero sa tuwing mapapag-isa ako, nandoon pa rin yung alaala. Ang boses niya at yung naganap na hindi talaga mabura-bura sa isip ko. Lumipas ang buwan. Akala ko okay na. Akala ko talaga tapos na. Hanggang sa dumating yung kaarawan ng lola ko. May sariling bahay ang lola ko sa baryo. At doon nagtipon-tipon ang buong pamilya. Dumating din doon syempre sina Tito David at si Tita Susie. Nung makita ko sila, biglang kumabog yung dibdib ko. Parang bumalik na naman ang lahat sa isang iglap. Nagmano ako kay Tito na para bang wala akong nagawang pagkakamali sa kanya. Kay Tita Susie ganun din. Pero nang magtagal ang tinginan namin, may kakaiba. Parang may alam talaga kaming dalawa na hindi alam ng iba. Habang abala ang lahat sa handaan, nilapitan niya ako sa gilid ng bahay. Nandun kasi ako, malayo sa ingay ng mga nagkukwentuhan kong mga kamag-anak. Ano, RC? Kumusta ka na? Tanong niya. Mabuti naman ho. Kayo ho? Sagot ko naman. Ayos lang. Naging busy. Sabi niya. Saglit na katahimikan ang namayani. Tapos bigla siyang nagsalita ulit. Ano? May girlfriend ka na ba ngayon? Napakamot naman ako sa ulo ko. Wala pa nga ho, tita eh. Wala talagang matipuhan. Naku namang bata ka eh. Naghahanap ka pa yata ng sobrang ganda. Ngumiti siya na parang nanunukso. Ay nako, sayang naman ang tinuro ko sa'yo, di ba? Natawa ako ng mahina.
Tita naman, baka mamaya may makarinig sa'yo. Relax! Relax ka lang. Biruan lang yun oh, ikaw talaga. Napakaseryoso mong bata. Pero ramdam ko, hindi naman biro yun. Dapat ipakita mo. Dagdag niya na may halong tawa. Grabe naman ho kayo. Sagot ko pilit na pinapakalmang sarili. Lumapit siya ng kaunti. O paano? Gusto mo bang matuto ulit? Napatingin ako sa paligid. Wala namang tao, pero nakukonsensya naman ako. Sabi ko ng halos pabulong. Basta secret lang. Mabilis niyang sagot. Walang makakaalam. Tahimik lamang ako. Hindi ko alam kung tama ba o mali ang nararamdaman ko. Bata pa ako, oo. Pero hindi ako mangmang. Alam ko naman ang bigat ng sitwasyon na ginagawa namin. Saglit siyang tumingin sa akin na para bang hinihintay ang sagot ko. Hanggang sa unti-unti naman akong tumango. Ewan ko ba, hindi ko rin siya mahindian eh. At nung mga sandaling yun, umuwi muna kami sa bahay saglit. Sa mga sandaling yun, umuwi muna kami sa bahay ng sandali. Tumakas kami habang walang nakakapansin. Hindi ko na ididetalye. Ang masasabi ko lang, sobrang swerte ko talaga. At pagkatapos nun, bumalik kami ulit sa handaan na parang walang nangyari. Tawanan, kainan, kwentuhan. Pero sa loob ko, may isang sikretong hinding-hindi ko dapat ipagmalaki sa iba. Kinagabihan, umuwi na silang mag-asawa. Nagpaalam si Tita Susie sa akin, nakangiti at may sikretong itinatago. Pagkatapos nun, hindi na ulit ang lahat. Pagkatapos ng araw na yun sa kaarawan ng lola ko, parang may tahimik na kasunduan na nabuo sa pagitan naming dalawa ni Susie. Natapos na, nahuli na yon. Para bang pareho naming piniling ilagay ang nangyari sa isang kahon at isara na lamang to ng tuluyan. Ilang linggo ang lumipas doon. May dumating na pagkakataon na hindi ko inaasahan. May kakilalang kaibigan ko na nag-alok ng trabaho sa Maynila. Hindi man malaki ang sahod sa simula, sapat na. Para sa akin, okay na rin yun para makalayo ako. At magbago naman ang ihip ng hangin. Kaya hindi na ako nagdalawang isip pa. Nagpaalam ako nun sa nanay ko. Sinabi ko sa kanya na susubukan kong makipagsapalaran sa Maynila. Baka sakaling swertehin at magkaroon ng maayos na kinabukasan. Hindi ko na nakausap si Susie bago ko umalis at siguro mas mabuti na rin yun. Sa Maynila, nagsimula akong muli. Bagong trabaho, bagong paligid, bagong mga tao. At doon ko na rin siya nakilala. Simple lang ang pagkakakilala namin. Magkasabay kaming kumain sa isang maliit na karinderya malapit sa trabaho. Nagkataon na pareho kami ng order. Nagkatitigan, nagkangitian, hanggang sa nagkakwentuhan na kaming dalawa at naggalapit. Sa kanya ko naramdaman yung kilig. Hanggang sa niligawan ko siya at naging kami. Sa bawat araw na lumilipas, Miss Love, mas naiintindihan ko ang tunay na pag-ibig. Kung anong ibig sabihin ng salitang pagmamahal. Minsan kapag naiisip ko, bumabalik sa alaala ko ang natutunan ko kay Tita Susie. Hindi ko inakala talaga na malaki ang naging papel niya sa akin. Nung may nangyari sa amin ng girlfriend ko, hindi ako nangangapa. At talaga namang napasayaw siya ng husto, ng sobra-sobra. At salamat sa tulong ni Susie. Ito po ang kwento ko. Ako si RC. At ito ang kwento ng isang kabataan na hindi dapat pamarisan. Hindi ko po ito ipinagmamalaki. Pero isa to sa mga bagay na hindi ko makakalimutan kailanman. Hanggang dito na lamang po ang maiksing kwento ng aking buhay. Maraming salamat po, Miss Love, sa pag-share ng kwento kong ito.